mo, Susan, minsan ang kakaiba at natatangi sa isang tao ang siya pang dahilan para magningning ang kanyang katauhan. Tama ka, Kuya Kim, lalo na't wala ka namang ginagawang masama sa iba at hangad lang ay mabuhay ng mapayapa. Magiging inspirasyon ka pa sa marami. Yan ang aking kwentong dapat alam mo. Ang kanyang muka, unti-unting lumulubog ang balat at laman. Higit 2 dekada na raw itong iniinda ng 28 anyos na si Judy. Mga 5 years old po ako, napapansin po nila na parang hindi daw po nade-develop yung left side po ng aking pisngi. Ang kanyang kondisyon tinatawag na Parry-Romberg syndrome. Tampulan daw ng panunukso noon si Judy dahil sa kanyang muka. Lagi po ako nabubuli. Hindi po ako masyado napasok noon. Dati po, tinatawag nila ako tabingi, ganyan. Ang kalahating bahagi kasi ng kanyang mukha nakalubog at tila umuurong ang balat at laman. Siyempre po, nasasaktan po ako dati. Gusto ko lang din naman po mag-aral, mamuhay ng normal dati. Napansin daw nila ang pagbabago sa mukha ni Judy nang siya'y mag-5 taong gulang. Nung pinanganak po ako is normal naman. Nung mga 3 years old daw po ako. Sabi po ng parents ko is nadapa lang daw po ako noon. Mga 5 years old po ako. Napapansin po nila na parang hindi daw po nade-develop yung left side po ng aking pisngi. Ayon sa kanyang espesyalista, isa raw itong rare disease at wala pang gamot sa ngayon. Mahirap po kasi syempre marami pong nanghuhusga. Ito daw po is Parry-Romberg disease. Sa halip na subukan ng posibleng iba't ibang lunas ng kanyang kondisyon, mas pinili umano ni Judy na mag-aral. Kapag 18 years old na daw po ako, surgery na lang daw po. Kaso hindi ko po siya tinanggap kasi scholar po ako nung college. Ayoko po mawala yung scholar ko. Kaya question ko nung dati si Lord, bakit ako yung naging ganito? Paliwanag ng neurologist na si Dr. Paul Emmanuel Yambao, hindi pa raw natutukoy ang sanhi ng Parry-Romberg syndrome. Ito ay isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng unti-unting pag-urong o pagliit ng ating balat sa ating pisngi at ibang parte o bahagi ng ating mukha. Ang eksaktong cause, or yung sanhi ng ganitong sakit ay hindi pa rin natutukoy. Ngunit ang ibang mga pag-aaral, sinasabi na ito ay pwedeng i-associate sa trauma, exposure sa radiation, at iba pang congenital na sakit. Taong 2016 nang nakapagtapos si Judy ng BS IT major in Business Analytics. Nagtapos po ako ng college para kumbaga po is mapatunayan ko po sa iba na na kaya ko kahit ganito yung condition ko. Sinubukan ni Judy na magtrabaho. Feeling ko, ang hinahanap nila is yung may pleasing personality. Kalauna naman po is nakahanap naman po ako ng magandang trabaho. Ayan. So, umabot po ako doon ng almost 7 years. Sa ngayon po, ako po ay mag-reels sa social media. Nagla-live po ako sa mga live stream app. Bigyan ng awareness ang lahat na kahit ganito po kami, kaya namin mag-inspire, magbigay ng confidence sa mga taong may disabilities. Dagdag pa ni Dr. Yambao, posibleng maging sanhi ng Parry-Romberg ang trauma at hindi naman daw ito namamana. Ang Parry-Romberg syndrome ay hindi namamana sa karamihan ng mga kaso. Sa ilalim ng ating balat, may mga muscles, cartilages, at may mga nerves din. At lahat ng ito ay maaaring maapektuhan. Karamihan ng mga pasyenteng may Parry-Romberg syndrome, ang problema lang natin ay ang cosmetic effect. Ito ay magdidepende sa mga struktura na natamaan. Walang specific na gamot na maaaring maibigay para totally ma-cure o malunasan ang sakit na ito. Kahit wala pang gamot sa kondisyon ni Judy, hindi ito naging hadlang para magpatuloy siya sa buhay.